Hello po, magandang hapon. Andito po ako ngayon sa Barangay Salapan sa San Juan, kasama si Kuya. Kuya Dong, Si Kuya Dong. Si Kuya Dong po ay ano pong vendor? mga plastic po, mga hanger, mga timba. Halos lahat nandito na eh. Mga tabo, mga gamit sa bahay. Kuya Dong, ilang taon na po kayo katrabaho sa ganito? Unos pag-alis ko sa construction noong 2000 eh. Mga 20 years na. 20 years na. Kamusta naman po yung kita sa ganito? Mabuti naman. Mayroon naman po. Sarili nyo po ba tong produkto or nakikihango lang kayo? Hango lang po. Sa ang namuhunan nito yung bayaw ko po. Magkano kinikita ko sa isang araw? Yung estimated lang. Bali ang halimbawa wala pang bawas sa pagkain mo, palagay mo 800. 800 a day. Oo. Tapos bawasan mo sa pagkain mo kaya ang matira mo 500 na lang talaga malinis. Malinis na yon. May uwi mo sa pamilya. Yung 500. Ilan po ang anak nyo? Isa po, babae. Ilan taon na po siya? 22. Nagtatrabaho na rin po. Kagagraduate lang. Napag-graduate ni Kuya sa pagpa-plastic. 'Di ba? Isipin nyo, magkano kinikita mo kayo sa isang buwan? Kung sa 500, ano lang, pumapatak lang ng mga 15. O, 15,000. oo. 15,000 ganun. Kamusta naman yung 15,000? Sapat ba sa inyo? Talagang ano medyo higpit-higpit sa sinturon eh. Talagang kulang. Sa bayaran lang, bayaran sa kuryente, bahay, ganun, tubig. Talagang tipid-tipid. Kuya, magkano kunwari? Example ito. Magkano tubo nyo or magkano kinikita mo pag nakabenta ka ng ganito? Halimbawa, ito may price yan doon sa ano sa kinukunan namin yung sa bayaw ko may presyo to. Halimbawa, ang puhunan nito ano, yung bigay sa amin 50, ang binta namin 65, ganun. 15. Tatawad pa yung customer maging 60. Tapos yung iba tatawad ng 50 kaya ibigay mo pa rin tabla lang, wala kang tubo. At least bawas ng dala. Kaya guys, sa mga ganito, katulad nito si Kuya, syempre naglalako si Kuya. Mahaba ang pinupuntahan niya. Sana wag na lang tayo tumawad kasi nakita nyo 15 pesos, minsan 10 piso lang kinikita niya sa isang produkto. Tabla lang. Kasi yung gusto nila 50 din eh. Siyempre kailangan mo pa rin ibigay kasi para bawasan yung dala mo. Sa bagay. Pero sana guys, pag mga ganito si Kuya katulad nito, mahirap ang buhay. So, ang tagal niyang nilalako to, hindi lang ng buong araw at mauubos niya to eh. So, Ang bahay pala talaga namin sa Antipolo. taga Antipolo ko pa Kuya. Antipolo kami. Bali, naglalakad lang din kami pababa. 5 oras ang lakad. Papunta dito sa San Juan, ganun. Antipolo to San Juan, tingnan nyo guys, Tapos, gano'ng kalayo. Pag tinda namin mga 2 linggo, konti na lang siya matira, uwi na naman. Uwi na naman ng Antipolo. 5 oras din ang lakad. Ganun. Tapos, natutulog lang pala kami doon sa may Galintong, sa may compound. Nakilala na namin yung gwardiya, kaya makapasok na kami sa compound. Dati sa gilid lang talaga yun. Sa bangkita. Pero ang pamilya nyo po, saan po nakatira? Sa Antipolo, sa may Barangay Santa Cruz kami. Yun lang ang routine namin lagi, ganun. Na-try mo na bang parang naubos to? Na-try naman nung Ondoy. Pero wag naman ganun. Naubos siya. Nabili kasi nga nung nag-Ondoy. Nung nangaanod kasi yung mga gamit nila eh. Nagbaha. Kaya mabili yun lang din. First time nga ganun naubos ang parinda. Kamusta naman yung kita nun? Yun sana ganun magandang kita kaso pangit naman. Kailangan may trahedya pa, tapos saka lang maubos. Pangit naman yung ganun. Oo. Okay sana ganun. Maubos. Malaking kita. Sa ngayon talagang tiyaga ka lang talaga. Ang importante may kita ka araw-araw. May pumapasok na pera. Si Mrs. po may trabaho din po. Housewife lang siya sa bahay. Binabantayan yung niya, pamangkin niya. Kamusta po yung kita nyo sa construction kaysa sa kita nyo ngayon? Ano mas malaki? Ang bigayan noon, mga 90s, 2000. Nasa pa lang noon, 350. 350 ang construction. Nung kasi pag alis ko doon, 2000 ako umalis eh. Ngayon, na, 600 eh. 700. Pero sa sa kitaan, mas dito na ako. Kasi pag uwi mo, may ka na, kwarta eh. Mayroon ka ng hawak na pera, maibili mo agad kung anong bibilihin mo. Pero ilang taon po kayo dati sa trabaho nyo bago kayo lumipat sa gantong hanapbuhay? Mga 5 years lang yun. Kasi nung medyo bata-bata pa ako, yung pinasukan ko factory. Nung binata pa, factory worker. Tapos nag-construction. So yun guys, nakikita nyo kung gano'ng kahirap yung ng buhay or sa pagbebenta ng mga ganito. Katulad ng mga binibenta pala ni Kuya, itong mga hanger, pantakip sa pagkain, yan. Sungkit, toothbrush, map. Halos lahat ata ng parang plasticware na
nakikita nyo sa mall, meron din si kuya. Pero mas mura nga lang. Pero sana wag na natin tawaran yung mga ganito. Kasi nakikita nyo yung hirap nila, kahit sa tinikang araw, nagbebenta talaga sila. So yun kuya, maraming salamat kuya. Sige, salamat. Naistorbo ko yung pagpapahinga ni kuya. At Yun lang ang ginagawa ko, bumibili dyan ng pagkain sa may, tapos dito sa may lilim, dito na ako kumakain. matagal ka na bumabalik-balik dito kuya? Matagal na kasi, biro mo, mga 15 years na siguro dito pabalik-balik. 15 years ka na rin umuupo dito. Tumanda na. Grabe si kuya, tinan niya, di ba? Buong ikot yan, buong San Juan, tapos Mandaluyong, ganyan. Sa Quezon City, may Espanya. Halos lahat. Minsan makarating rin ng Makati. Doon na rin natutulog. Ganon kasi di na makabalik sa Kalintong gabi na eh. Ganon ang routine. Ayun mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood. Sana suportahan niyo si kuya yung mga gantong klase nagtatrabaho or nagbebenta ng mga gantong bagay or naghahanap buhay na ganito. Sana wag na natin tawaran. 'Di ba? Ayun, maraming salamat. Sana natuwa kayo sa panibagong episode na to. Ayun, sa susunod ulit, kita-kits tayo. Okay. Kuya, thank you po. Sige.